Mukhang mabilis na nawawala ang suporta ng Democratic Party para sa Israel. Samantala, may isang grupo ng advokasya na tila sumasalamin sa diwa ng makabagong Democratic Party. Makikipag-usap tayo kay Elon Goldenberg ng J Street sa darating na American View. Elon Goldenberg, Senior Vice President at Chief Policy Officer and J Street, dating Senior Advisor sa gitnang silangan kay Kamala Harris at tagapayo rin nung kampanya niya sa pagkapangulo. Salamat sa oras na binigay mo para makasama kami rito. Alam mo, matagal nang inilatag ng J Street ang kanilang plataforma at mukhang ang Democratic Party ay hindi lang lumalapit dito, kundi sa ilang pagkakataon ay mas tumutumo pa sa kaliwa nito. Ipaliwanag mo nga sa amin ang ganitong uri ng pagbabago kung tutuusin. Oo, syempre, at salamat sa pag-imbita sa akin. Talagang masaya ako makasama kayo. Tingnan mo, sa palagay ko sa nakalipas na 10 o 15 taon, ay maraming iba't ibang bagay ang nangyari. Sa tingin ko, ang pinakamahalaga ay ang naging pamamaraan ni Pangulong Ministro Netanyahu, lalo na. At ang kanyang kagustuhang makialam sa politika ng Amerika. Ilang taon na ring inilalapit niya ang sarili sa Partido Republikano, lalo na mula sa hindi nila pagkakasundo ni Pangulong Obama sa kasunduan sa Iran. Ngunit ang tunay na nanatili mula noon ay ang malapit niyang ugnayan kay Pangulong Trump. At dahil doon, parami sa amin ng mga taga-suporta ng Israel at itinuturing ko ang sarili ko bilang taga-suporta ng Israel, hindi taga-suporta ng kasalukuyang gobyerno ng Israel, kundi taga-suporta ng Estado ng Israel. Siyempre, nababalang marami sa amin na magiging political ang issue na dati namang napagkakasunduan ng dalawang partido. Sa US, kakaunti na lang ang mga bagay na may pagkakasundo ang dalawang partido. Isa ito ang suporta sa Israel. Pero kung isasama mo sa politika ng Amerika, unti itong nawawala sa paglipas ng panahon gaya ng nakikita natin ngayon. Isa pa, may seryosong hindi pagkakaunawaan. Hindi lang ito sa Democratic Party. Sa mga survey, makikita kung nasaan ang karamihan sa mga Amerikanong Hudyo at Amerikano. Sa ilang mga issue, sa tingin ko ang Democratic Party. At karamihan, alam mo, tiyak na napakaraming Amerikanong Hudyo ang sumuporta sa tugon ng Israel kaagad pagkatapos ng Oktubre ito at ng mga pag-atake ng Hamas. Habang nagpapatuloy ang kampanya at mga kaganapan sa Gaza, palagay ko dumarami ang mga taong nakakaramdam na sobra na ang tugon at hindi ito kailangan. Isang malinaw na estratehiya nakaakibat nito kung ano talaga ang sinusubukan mong makamit. At naniniwala ako na may malaking pagkakaiba sa kung ano ang napapanood sa TV sa Estados Unidos tungkol sa mga nangyayari sa Gaza at kung ano ang nakikita sa Israel. Kaya higit sa lahat, ang pagkakaibang pulisya na ito ay na-apply na rin ngayon sa digmaan sa Iran na hindi talaga popular sa Estados Unidos. Mulay, hindi lang sa mga demokratiko kundi pati sa mga independyente at dumaraming republikano na hindi na sumusuporta rito. Naging isa pang tunay na pagkakahati. Kaya kung pagsasamahin mo ang dalawang bagay na yon, una ay ang politika at ang pamumulitika, at pangalawa ay ang totoong malalalim na hindi pagkakasundo sa pulisya. At iyan ang nagsimulang magdulot ng pangunahing pagkakaiba o pagkakahiwalay sa direksyong tinatahak ng Israel at ng masasabi kong Partido Demokratiko, pati na rin ng marami pang iba. Gusto kitang tanungin, dahil nagsimula ka sa pahayag na isa akong taga-suporta ng Israel. Madalas mong marinig sa Partido Demokratiko at sa mas kaliwa pa na sinasabi nilang isa akong taga-suporta ng Israel. At kadalasan, sinusundan nila yon ng mga 6 na reklamo agad-agad. Kaya mahirap para sa mga matinding taga-suporta ng Israel na sabihin, sinasabi nila yon, pero hindi talaga sila sumasanayon. Ibig sabihin, saan ba nasusubok yon kapag may nagsabi na pro-Israel ako, pero ang dami kong reklamo laban sa kanila? Siyempre, ganito, sasabihin ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging pro-Israel para sa akin at kung paano ko ito tinitingnan at kung bakit ko tinatawag ang sarili ko na ganon. Ganito, para makilala mo rin ako ng kaunti, ipinanganak ako sa Jerusalem, Israel at doon tumira hanggang 8 taon ako. Amerikano ang magulang ko at sila ay nag-alya. Alam mo, lumaki ako na ang Israel ay mahalagang bahagi ng aking pagkakakilanlan. Hanggang ngayon, tinitingnan ko pa rin ito bilang mahalagang bahagi ng aking pagkatao. At ang mga karanasan niyon, ang pagkakaugnay ko sa bansa, sa mga tao roon at sa lupain. Kapag iniisip ko kung anong gusto ko at inilalarawan ko sarili ko bilang pro-Israel, at sa totoo lang, hindi lang ako ang may ganitong pananaw. Ito rin ang narinig ko mula sa napakaraming Amerikanong Hudyo na nakausap ko nung panahon ng kampanya sa pagkapangulo, kung saan ang trabaho ko ay kausapin ang mga Amerikanong Hudyo tungkol sa mga isyung ito. Alam mo, gusto ko ng Israel kung saan pwede akong maging lubos na sumusuporta sa Israel at sa kakayahan nitong umiral bilang isang demokratikong estadong Hudyo. At okay rin ako na magkaroon ng mga karapatan ang mga Palestino. Maaari kong tingnan ang nangyari noong Oktubre 7
At masasabi kong isa yung kakilakilabot na teroristang atake. Walang sinuman ang dapat sumuporta doon. Ang umatake sa mga sibilyan, ang pumatay ng mga tao. Mga taong, alam mo, mga taong kilala ko o mga taong, alam mo, mga tao rito lalo na sa J Street ay nakakakilala sa mga pamilya at kaibigan, may iba't ibang relasyon at madalas makipagkita sa mga pamilya ng bihag. Nung nasa gobyerno ako ng US, at kaya ko ring aminin na hindi ako sumasang-ayon sa kung paano kumilos ang gobyerno ng Israel sa Gaza, at hanggang ngayon ay ganoon pa rin ang ginagawa nila sa mga lugar tulad ng Gaza at West Bank. At kaya ang gusto ko ay, alam mo, talagang itinuturing ko ang sarili ko bilang isang liberal na Zionist. Ang gusto ko ay isang Israel na kayang tumupad sa mga pamantayang yon at sa kasaysayang yon. At sa totoo lang, minorya ang mga posisyon at pananaw ko sa Israel, ngunit may makabuluhang bahagi pa rin ng populasyon ng Israel, kahit 10 o 20% lang, na ganoon din magpakilala. Alam mo, at hindi ibig sabihin nun na hindi sila pro-Israel. Hindi rin ibig sabihin na hindi ako pro-Israel. Pero oo, naniniwala ako na marami ring kritisismo na dapat pag-usapan. Tama lang yon at ganun din ang direksyon ng Estados Unidos. Kailangan ko ring magpunta sa West Bank at makipag-usap sa mga tao ron. At nakita ko ang mga bagay na di nakikita ng mga Israeli. Kaunti lang sa kanila ang nakakakita ngayon. Sa tingin ko, maganda kung mas maraming Israeli ang pupunta ron para makita ang kalagayan ng mga Palestino na maaaring magdulot ng pagbabago. Kaya siguro ang susunod na tanong ay kaugnay ng sinabi mo. Kung karamihan ng Israeli ay ayaw ng Estadong Palestino at karamihan ng Palestino ay ayaw ng two-state solution, ano ang nakikita mo na hindi nila nakikita? Siyempre, una sa lahat, ang ipinaglalaban namin sa J Street na yon ay tinatawag kong 23 estadong solusyon. Ang sinasabi namin ay kailangan magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga Israeli at Palestino, pero dapat itong isama sa mas malawak na regional na konteksto, isang kasunduan na magdadala ng kapayapaan sa pagitan ng Israel, Estado ng Palestina, at 23 iba pang estadong Arabo na nakapaligid dito. Ganap na integrado sa rehiyon, ngunit hindi ko sinasabing kailangan mangyari ito agad. Maaring may proseso bago ito mangyari. Kapag ipinaliwanag mo ito, isang demilitarisadong estado ng Palestina na tumutugon sa seguridad ng Israel. Sa totoo lang, isa ito sa mga trabaho ko dati sa pamahalaan ng US. Ginugol ko ang ilang taon sa pagtatrabaho dyan at nakipagtulungan ako sa isang proyekto kasama ang daan-daang opisyal ng seguridad ng Israel at isang organisasyon na tinatawag na Commanders for Israel Security. At kung paano natin tinitingnan ang isang senaryo kung saan maaaring maging ligtas ang Israel sa loob ng konteksto ng isang estado ng Palestina. Maaari lang itong mangyari sa mas malawak na regional na konteksto. At dapat kong sabihin, kapag tinanong mo ang mga Israeli at nagsimulang magtanong ng mga katanungan tulad ng, sa planong Amerikano para sa regional na kapayapaan, susuportahan mo ba ang demilitarisadong estado ng Palestina? Mataas pa rin ang porsyento nila, mahigit 50%. Naniniwala ako na marami sa mga Israeli ang hindi sumusuporta dyan. Hindi sumusuporta dito dahil hindi sila naniniwala na posible ito. Kung meron silang mga leader at kung talagang may progreso, totoo rin ito sa mga Palestino at ipinakita rin ito ng mga survey. Kung may ipapakita mo talaga sa kanila ang isang landas at mapapaniwala mo sila sa pamamagitan ng aksyon, sa pamamagitan ng diplomasya na talagang nagre-resulta sa konkretong aksyon mula sa lahat ng panig, sa tingin ko maaari mong mabago ang opinyon ng mga Israeli. Sa palagay ko, posible ring magbago ang opinyon ng mga Palestino. Halos 50% sa kanila ay pabor sa dalawang estado, pero hindi ko sinasabing narating na natin ito ngayon. Pero ang sinasabi ko ay wala akong nakikitang ibang alternatibo na may saysay para sa Israel, tama ba? At para rin sa mga Palestino. Ang isa pang alternatibo ay parang isang realidad ng iisang estado, pantay na boto para sa lahat at mawawala ang pagiging Hudyo ng Israel. Sa tingin ko, hindi yon gagana. Sa tingin ko, ang mga Israeli, kung sa tingin mo, hindi sila papayag sa solusyong dalawang estado, sigurado akong hindi papayag ang mga Israeli dyan. Isa pa ay ang pagpapatuloy sa kasalukuyang landas na magdudulot ng permanenteng pamamahala sa mga Palestino. At nagsisimula mo nang makita ang lahat ng mga epekto niyan. Hindi lang ito sa US, kundi sa buong mundo, sa buong daigdig. Alam mo, at baka napapansin na rin ito ng mga Israeli kung paano nito tinutulak ang Israel na magpasya ng mahihirap, lalo na sa ugnayan nila sa US. Ang ugnayan nito sa Europa at ibang panig ng mundo, saan ka magbabakasyon, saan mo ginugugol ang oras, at itsura ng ekonomiya mo. Ito ba talaga ang gusto ng mga Israeli? Ako, hindi ito ang gusto ko para sa Israel. At di ko rin tingin na gusto ito ng mga Israeli. Kaya malinaw na nakita natin ang botohan kamakailan kahit tinutunan ito ng J Street sa prinsipyo.
Maraming detalye sa pahayag nila pero tutol sila sa pagtanggal ng tulong para sa Israel. May kritisismo sa mga organisasyong gaya ng J Street na sa madaling sabi, nagbibigay kayo ng proteksyong pampolitika. Binibigyan ninyo ng proteksyong pampolitika ang mga kaaway ng Israel para masabi nilang, sige, ang grupong ito ay nag-aangking pro-Israel at pro-kapayapaan pero lagi namang kinikritika ang Israel. Nagbibigay sila ng paliwanag at sinuportahan namin sila pero dapat baguhin nila ang X, Y at Z. Kaya hindi kami anti-Israel o anti-Semitic dahil sumasang-ayon lang kami sa kanila. Paano ninyo pinagkaiba ang inyong ginagawa bilang advocacy group kumpara sa ibang grupo na may kaparehong politikal na posisyon? Kumpara sa mga grupo na parang idinidikit lang ang sarili nila sa inyo. Halatang-halata na para lang magkaroon ng political cover. Oo, hindi. Tingnan mo, malaking hamon talaga yan para sa amin. Noon, wala pa yan, 10 taon na ang nakalipas. Sa totoo lang, ibig kong sabihin, 10 taon na ang nakalipas, si J-State ay nakikipagtalo lang kay AIPAC at ang posisyon ni AIPAC na parang buong bipartisan na suporta para sa kahit anong gusto ng gobyerno ng Israel ang siyang posisyon sa US Kongreso. Pero ngayon, madalas na rin kami nakikipagtalo sa mga nasa kaliwa namin. Marami na akong oras na ginugol dito at nagpapatuloy pa. Lumalabas kami sa TV at media kasama ang mas kaliwang grupo para ilahad ang aming panig. Na hindi, alam mo, ang pinakamalaking pagkakaiba ng gusto nilang ipaglaban at ng ipinaglalaban namin ay yung iba sa kanila ay parang sinasabing kalimutan na lang yon. Iwanan na lang natin ang tuluyan ng Israel. Patawan natin ang sanksyon ng Israel. Ihiwalay natin ang Israel. Parusahan natin ang Israel. Tapusin na natin ang relasyon ng US at Israel. Iyan ang mga ipinaglalaban nila. Sa tingin ko, hindi ako naniniwala na iyon lang ay anti-Semitic. Sa tingin ko, may kasamang anti-Semitismo at may mga anti-Semite sa kilusang yon. Pero may mga tao ring naniniwala lang talaga dito. Tama? Tinatawag mo silang anti-Zionists at pwede nating pag-usapan ang pagkakaiba doon. May pagkakatulad talaga sa dalawa pero hindi yun ang posisyon natin. Sa halip, inilalahad natin ang argumento para sa gaya ng, alam mo, gusto natin ng ugnayang pangseguridad ng US at Israel. Patuloy tayong naglabi halimbawa para sa Iron Dome, para sa ballistic missile defense, para sa rocket defense. Sa loob ng maraming taon, ipinaglaban ng J Street ang pagpapatuloy ng ugnayang pangseguridad. Nitong huling 2 taon lang, kami nagsimulang magsabing, hey, dapat ibenta ang mga sandatang ito ayon sa batas ng US. Kung may paglabag, kailangan natin itong talakayin. Nagsimula na rin kaming magsalita gaya ni na Benjamin Netanyahu, Rama Netanyahu at Lindsey Graham tungkol sa katotohanang hindi na kailangan ng Israel ang matagal ng pinansyal na subsidya kaugnay ng ilang bagay na ito. May pagbabago doon pero sinusubukan namin gawing malinaw ang aming posisyon at magtakda ng hangganan kung saan kami hindi sang-ayon sa iba. Sa tingin ko rin, pero kung titingnan mo, halimbawa, noong nakaraang linggo sa kapulungan ng mga kinatawan, karamihan ay bumuto pabor sa pagbawas o pagtanggal ng tulong na ito. Ayon sa mga demokratang gumawa noon, ginawa nila yon dahil sobrang frustrado sila sa gobyerno ni Netanyahu. Hindi nila inasahan na magiging batas ito. Gusto lang nilang magpadala ng mensahe. At naniniwala ako na sa 100 yon, malamang mga 80 o 85 ang sumasang-ayon sa atin. Siguro may 10 o 15 na mas matindi pa at gusto talagang putulin ng tuluyan. Pero hindi talaga yon ang posisyon natin at hindi rin yon ang mga posisyon na kinukuha natin sa kapulungan ng mga kinatawan. Ang sinusubukan nating gawin ay bumuo ng malaking sentro sa Partido Demokratiko. Para sa akin, ito ay makabuluhang paraan para wakasan ang Israeli-Palestinian conflict at matiyak ang kaligtasan, kapanatagan at kalayaan ng mga Israeli at Palestino. Alam mo, kilalanin natin yon kumpara sa sirain lahat at talikuran ng relasyon. Hindi yon ang posisyon natin. Ilang taon din kayong nagsikap na hilahin ang partido papalapit sa inyo. At ngayon ay parang kabaligtaran naman ang ginagawa ninyo at sinusubukan ninyong bawiin ang ilan dito. Sa tingin mo ba, medyo sumobra kayo sa ginawa ninyo? O baka mas mabilis lang nagbagong partido kaysa sa kayan sa bayan ng organisasyon ninyo? Pakiramdam ko pareho pa rin ang aming posisyon, may kaunting pagbabago lang pero pareho pa rin ang paninindigan namin. Mga 1 taon at kalahati pa lang ako sa J Street pero halos buong panahon pareho pa rin talaga ang posisyon namin. Malakay talaga ang pagbabago sa politika ng Amerika. Sa tingin ko, di kami sumobra. Naniniwala akong karamihan sa Democratic Party ay kapareho namin ng paninindigan. Ilan lang talaga ang malalakas ang boses na maaaring lumihis pa sa kaliwa namin.
At karamihan sa mga boses na yan ay nasa mga congressional district na matitibay na balwarte ng mga demokratiko. Alam mo yon? Kaya totoo ito. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ako nagtrabaho sa J Street matapos ang kampanya, di ba? Sa kampanya, trabaho ko ang makipag-ugnayan sa mga botanteng Hudyo. Ako ang pambansang direktor para sa pakikipag-ugnayan sa mga botanteng Hudyo. Ang pinakamalalakas na boses sa kampanya na naririnig ko ay galing sa dalawang lugar. Una, yung mga sumusuporta kay Bibi Netanyahu kahit ano paman. At parang susuportahan lang namin ang gobyernong ito kahit ano paman. At ang kabilang panig naman ay yung mga tao na sumisigaw ng genocide noong Oktubre 8, 2023 at nagpoprotesta na agad at sinasabing kasalanan lahat ito ng Israel. Karamihan sa mga nakausap ko ay hindi kabilang sa dalawang panig na yon. Mas tahimik sila, pero mas naninindigan sila na dapat parehong mga Israeli at Palestino ay may kalayaan, seguridad at oportunidad. At itinatampok ng J Street ang mga tinig na yon. Sa huli, mas tahimik ang mga tinig na ito, pero sila ang karamihan ng botante at paulit-ulit itong lumalabas sa mga survey. Dapat nating abangan kung saan mauuwi ito pagkalipas ng isang taon habang nagsisimula ang Democratic Party sa kanilang primarya at diskusyon. Pero hindi ko akalaing mapupunta sila sa alinman sa dalawang ekstremong ito. Sa tingin ko, mapupunta sila sa ganitong gitnang posisyon na kaya pa ring yakapin ng Israel, ihiwalay ang sarili mula sa pamahalaan ni Netanyahu at maging handang magsabi, gusto naming maging katuwang ang Israel, ayaw rin naming bigyan ng blankong tseke ang Israel, at hindi namin susuportahan ang bagay na hindi kami sang-ayon. Normal lang yan at bahagi na ugnayang pandigdig. Ganon dapat ang lahat. Sinabi mo kanina, pakiramdam mo, at hindi kita direktang sinisipi, pero sa madaling salita, kung nasaan ang Democratic Party tungkol sa Israel ngayon, nandoon ka rin. Para sa karaniwang tagamasid ng Israel, at nandito ako sa Washington, marami akong nakikita at naririnig. Parang hindi na para sa Israel ang Democratic Party. Yan na ang karaniwang opinion ngayon. Paano mo pagsasamahin ang dalawang bagay na yon na ang sinasabi mong pro-Israel, pro-kapayapaan na pilosopya ay siyang naglayo sa Democratic Party mula sa Israel? Parang hindi magkatugma ang dalawang bagay na yon. May hindi pagkakatugma ron. Paano mo ipapaliwanag yon? Sigurado akong nawala ng suporta ng Democratic Party sa gobyerno ni Netanyahu. May halalan sa Israel pagkalipas ng ilang buwan. Sa ngayon, hindi ko iniisip na magbabago ang sitwasyon kahit ibang gobyerno ang maupo. Nabigla na lang babalik sa dati ang lahat at walang dapat mag-isip ng ganoon. Pero may malaking tsansa na magsimulang muli kung may bagong gobyerno kahit si Gadi Eisenkot, Naftali Bennett o iba pa ang mamuno. Hindi sila magiging tulad ng J Street at hindi ko rin inaasahan yon. Pero sa tingin ko, magkakaroon ng pagkakataon na magsimulang magtayo ng mga tulay at gumawa ng mga bagay ng kaunti ng iba para ayusin ang relasyon. Magsimula tayo sa mahalagang bagay. Matagal ng estratehiya ni Netanyahu at ng malayong kanan sa Israel na parang binabayaran nila ang Hamas bago pa ang Oktubre 7. Hayaan ang bilyon-bilyong dolyar na dumating sa Ben Gurion Airport at pagkatapos ay dalhin ng truck papuntang Gaza para bayaran ng Hamas. Sabay nilang pinahihina ang tanging iba pang alternatibo at sinasabing kasing sama ng Hamas ang Palestinian Authority. Hindi ko sinasabing magaling ang Palestinian Authority at alam ko may mga hamon din sila. Pero hindi sila Hamas. Hindi nila hinihiling ang pagkawasak ng Israel. Mas handa silang gumamit ng hindi marahas na mga estratehiya at makilahok sa diplomasya. Sa loob ng 15 taon, nagtakda ang gobyerno ng Israel ng estratehiya para pahinain sila. Pinalalakas ang Hamas, hinahati sila, walang two-state solution o katuwang. Yan ang mensahe. Kung may bagong gobyerno sa Israel na gustong magsimula ng pagbabago at lumapit, sinuportahan namin sa J Street ang 20 puntong plano ni Donald Trump. Pakiramdam ko ngayon, hindi masyadong umuusad ang plano. Malaki ang papel ng Hamas dyan. Matitigas talaga ang ulo nila at kailangan nilang mag-disarma. Malaki rin ang papel ng Israel dahil ayaw nilang isaalang-alang ang makatotohanang estratehiya sa mga yugto. Konting pag-atras, konting pag-disarma, konting pag-atras, konting pag-disarma na siya lang talagang paraan na gumagana ayon sa kasaysayan. Inaabot ng mga taon bago ma-disarma ang isang organisasyon tulad ng Hamas. Kung ang sagot mo ay wala tayong gagawin hanggat hindi sila lubusang mag-disarma, walang mangyayari. Kaya kung may bagong gobyerno na papasok na pwedeng magsimula ng progreso sa Gaza, alam mo yon, mapatigil ang ilan sa karahasang ginagawa ng mga settler sa West Bank. Supuin yon at simulang ibalik. Ibalik kung paano dati ginagawang responsabale ng gobyerno ng Israel ang IDF sa West Bank.
imbes na ibigay sa ilang ekstremista. Alam mo, ngayon si Smotrich ang namumuno, gobyerno kung saan, alam mo, pwede kang magsimulang makipag-ugnayan sa mga Palestino at rehiyon ng mas hayagan at makabuo ng pag-usad at mas malapit na ugnayan sa Israel at ibang bansang Arabo. Para sa akin, nagsisimula na tayong mapunta sa mas magandang direksyon. Hindi ko sinasabi na ang mga Amerikano at mga Israeli ay magiging magkasundo agad o ang mga Demokratiko at Israel ay magiging magkasundo agad. Pero magsimula tayong muling magtayo at maghanap ng mga lugar kung saan tayo maaring magkasundo. Sa tingin ko, kung manalo si Netanyahu o kung magkaroon tayo ng isang uri ng pagkakabalaho at siya pa rin ang maging punong ministro at nariyan pa rin sina Smotrich at Ben-Gvir, marami sigurong susuko pati na ang napakalaking mayorya ng mga Amerikanong Hudyo. Sa tingin ko, 25% lang ang approval rating ni Netanyahu sa kanila, hindi lang sa J Street, kundi sa mga Amerikanong Hudyo sa kabuuan, tama? Ibig kong sabihin, yan ang lumabas sa AP poll nitong mga nakarang linggo. Hindi ko rin alam ang mangyayari kay Netanyahu. Sa tingin ko, may pagkakataon magsimulang mag-ayos at muling bumuo kung may alternatibo. Narinig natin ilang linggo na nakalipas mula kay Rahm Emanuel na nagtatalumpati sa Tel Aviv. Ito ang unang ganitong pampublikong talumpati. Isang potensyal na demokratikong kandidato sa pagkapangulo ang nagsalita tungkol sa inaharap ng relasyon ng US at Israel. Binigyan din ang pangangailangang magsabi ng mahihirap na katotohanan sa Israel dahil ito ang tungkulin ng magkaibigan. Tinitingnan ko at sinasabi, pakinggan mo kung may kaibigan ako at sinabi niya, Mike, mahal kita. Bastos ka pa rin. Hindi mo inaayos ka mo, di marunong magluto. Palaging, kapag din simula siya sa mahal kita, pero inuulit lang ang lahat ng ayaw niya tungkol sa... Ganito rin ang sinabi ni Rahm Emanuel sa talumpati niya. Mukhang bahagi na talaga ito ng mensahe ng partido ngayon. Narinig rin natin ito kay Kamala Harris ilang beses noong kampanya niya. Pinupuri niya ang kabutihan ng tinubuang bayan ng mga Hudyo, ang personal niyang koneksyon na ipinagmamalaki at lahat ng mga bagay na nagka-problema. May demokratikong kandidato pa bang kayang makuha ang suporta ng pro-Israel? Importante pa ba ngayon para sa demokratiko na makuha ang suporta ng pro-Israel? Ibig ko sabihin, depende kung paano mo i-define ang pro-Israel na grupo na siyang. Alam mo, merong maliit na grupo ng, may maliit na grupo ng mga Amerikanong Hudyo, siguro mga 20 hanggang 30% ang naniniwalang pro-Israel ay ibig sabihin ay pagsuporta sa gobyerno ng Israel, anuman ang mangyari. Hindi ko akalaing may demokratang mga kampanya para kunin ang boto nila sa 2028. Sa tingin ko, di nila kaya. Dahil sa approval rating ng Israel, una sa pangkalahatang populasyon ng Amerika, lalo na sa Democratic Party. Pero tandaan, buong populasyon ito kasama ang independyente. Kaya ngayon, kung ikaw at isa pa, karamihan, halos lahat ng botanteng Hudyo, hindi bumoboto basa Israel. Napakaliit na porsyento lang ng komunidad ng Hudyo ang talagang bumoboto basa issue ng Israel. Ginagawa nilang issue ang Israel bilang pang-7 o pang-8 sa listahan ng prioridad sa mga survey. Kaya may mga taong bumuboto lang base sa Israel at tinatanggap ang anumang argumento para rito. Na ang pagtutol sa gobyerno ng Israel o sa mga pulisya nito ay isang bagay na hindi nila kayang suportahan. Pero maliit lang na bahagi ng komunidad ng mga Hudyo yon. At sa puntong ito, maliit lang na bahagi ng mga botanteng demokratiko. Ngayon, sa kabilang banda, kung titingnan mo ang mga survey, ipinapakita ng survey na karamihan sa Amerikanong Hudyo ay kapareho ng J Street. Tama ba? Alam mo, parang nasa gitna kami, parang 50 yard line. Baka hindi uso sa Israeli ang American football, pero gitna talaga kami. Sinusubukan naming abutin yung saklaw mula 30 yard line hanggang 30 yard line. Doon umiikot ang kilusan namin. May mga tao sa kanan at kaliwa namin na sumusuporta at umayan pa rin sa amin. Karamihan sa kanila ay sumasang-ayon sa mensahe ng pagsuporta sa Israel habang nananatiling kritikal. Mahalaga rin ang analogy mo tungkol sa kaibigan mo. Mahalagang malaman ang kasaysayan ninyo ng kaibigan mo bago mo biglang sabihin na mahal kita at ang mga kasunod na mahihirap na bagay. Pero ilang taon ka ring naging mabuting kaibigan, laging nasa panig ng kaibigan mo at sumusuporta sa kanila at magkasama kayong dumaan sa lahat ng uri ng mahihirap at matitinding pagsubok noon at may ganoong kasaysayan sa pagitan ng Estados Unidos at Israel. Kaya yon, pwedeng pakinggan mo siya, alam mo, mas makikinig ka pa sa kanya kaysa sa isang taong naging kaibigan mo lang ng 2 araw o 1 linggo at hindi naman talaga naging seryosong kaibigan. At pagkatapos, nagsimulang magsalita ng kung ano-ano. Sa tingin ko, ang relasyon ng US at Israel ay matagal nang may halos universal na suporta.
Alam mo, nasa White House ako noon, nagtatrabaho sa mga isyong ito. Noong Oktubre 7, pumunta si Joe Biden sa Israel, nagpadala ng mga aircraft carrier at nagpakita ng suporta. Nandun kami, sinusubukan ng lahat para tulungan ang Israel na lubos kong sinuportahan noon. At nagbabala si Joe Biden, di ba? Mula pa sa simula, huwag ninyong ulitin ang mga pagkakamaling nagawa namin pagkatapos ng Setyembre 11, huwag ninyong gawin ang mga pagkakamaling yon. Huwag sundan ang maling landas na yon, gaya ng nagawa na ng Israel sa maraming paraan. Kaya narito tayo ngayon, ngunit ito ay mula sa pagmamahal at suporta. At iyon ang inaasahan kong mapulot ng inyong mga manonood mula rito, kahit pa hindi sila sumang-ayon. Hindi ko kailanman minamaliit si punong ministro Netanyahu dahil lagi niyang nalalampasan ng mga pagsubok. Pero kung wala na siya sa pwesto pagsapit ng Oktubre o Nobyembre, babalikan kita para makita kung may talagang pagbabago, gaya ng sabi ng iba. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa American View. Elon Goldenberg, Senior Vice President at punong opisyal ng patakaran ng J Street. Salamat sa pag-imbita sa akin. Makakausap ka ulit namin sa susunod na linggo.